Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Muling sinubukan ng ating bida na lumikha ng imbakan ng enerhiya sa kanyang katawan, matapos nitong higupin ang malaking parte ng masamang enerhiya na nanggaling sa alagang espiritu ng dalagang shaman. Habang nasa malalim na konsentrasyon ang binata, ay siya rin namang pagdating ng babaeng espiritu matapos gawin ang ipinag-utos ng ating bida na iligpit ang dalagang shaman na kanilang nakalaban. Mabilis rin itong napansin ang ginagawa ng ating bida, at sinabing kahanga-hanga raw ang kakayahan nitong kontrolin ang napakaraming nakamamatay na enerhiyang nakuha niya mula sa Dokebi kanina. Dagdag pa niya, sa umpisa ay natuwa lang daw siyang pakinggan ang ating bida na magsalita tungkol sa paggawa ng imbakan sa kanyang katawan gamit ang masamang enerhiya, pero ngayong nakikita niya na ang resulta ay mukhang posible na raw itong mangyari. Ilang sandali pa ang lumipas, habang nakatitig pa rin ang babaeng espiritu sa mukha ng ating bida, ay sinabi nito sa kanyang sarili na ngayon niya lang daw talaga napagtanto na isa palang magandang lalaki ang binata. Tila naparalisa naman ang espiritu nang bigla na lang buksan ng ating bida ang kanyang mga mata, at habang nakatingin sa babae ay tinanong niya ito kung ano raw ang ginagawa niya sa kanyang harapan. Mabilis rin namang naglakad palayo ang babaeng espiritu at sinabing wala raw siyang ginagawa, pero hindi naniniwala ang ating bida at nakangiti lang nitong tinignan ang kanyang kasama. Nang mapansin ito ng babaeng espiritu ay pag-alit nitong sinabi na tigilan na raw ng binata ang kanyang pangasar, at mag-focus na lamang sa kanyang ginagawa kanina habang si Zeng naman ay hindi mapigilan ang kanyang pagtawa. Labis namang nagsisi ang babaeng espiritu na nakipagpustahan pa siya sa ating bida, at sinisi ang dalagang shaman dahil hindi raw nito ginawa ang lahat ng kanyang makakaya kaya't kailangan niya na ngayong sumunod sa lahat ng ipag-uutos ng binata. Maya-maya pa ay naalala na ng binata na mayroon daw siyang gustong kumpirmahin sa espiritu, at agad niya itong tinanong kung ganito raw ba ang imbakan ng enerhiya sabay hawak ng ating bida sa kanyang tiyan. Mabilis rin namang sumagot ang babaeng espiritu na hindi raw siya maaaring makagawa ng imbakan ng enerhiya sa loob lamang ng isang araw, bagamat nangangailangan ito ng mahabang panahon ay makukuha niya rin daw ito kalaunan. Pero sandaling natigilan ng babaeng espiritu nang magpatuloy ang ating bida at tinanong kung ang bagay raw ba na nakaipon sa kanyang pusod ay ang sinasabing imbakan, at isang malakas at purong nakamamatay na enerhiya ang kanyang naramdaman mula sa binata. Dahil dito'y napagpasyahan ng espiritu na personal na suriin ang katawan ng ating bida, at nang tanungin niya ito kung ano raw ang balak niyang gawin ay sumagot naman ang babae na susubukan niya raw hawakan ang imbakan na sinasabi ni Zeng. Hindi nga raw ito magiging mabuti para sa kanyang pakiramdam kaya't kailangan niya raw magtiis ng kaunti, pero labis na nagtaka ang babaeng espiritu nang hindi magawang makapasok ng kanyang kamay sa loob ng katawan ng binata. Makailang beses niya pa itong sinubukan pero wala talagang nangyayari, hindi niya rin daw alam kung bakit ganito ang resulta nang tanungin siya ng binata kung ano ang dahilan kaya't humingi na ng tulong ang babaeng espiritu sa demonyong monghe. Pero kahit sabay na nilang sinubukan na suriin ang katawan ng binata ay hindi pa rin nila magawang maipasok ang kanilang kamay, at kahit maliit na ideya ay wala raw talagang nalalaman ang babaeng espiritu kung bakit. Hindi tuloy maiwasan ng babaeng espiritu na isipin kung may kinalaman daw ba ang kanilang relasyon sa binata bilang master nilang dalawa, sabay tingin ito kay Escort Chan na mahimbing na natutulog sa isang sulok ng kwarto. Maya-maya pa ay napagpasyahan ng babae na subukan ang parehong pagsusuri kay Escort Chan, at sa sandaling dumampi ang kanyang daliri sa imbakan ng enerhiya ng lalaki ay agad itong nagising at nagsisigaw sa sobrang sakit na naramdaman. Matapos makita ang naging resulta sa ginawa nito sa kawawang lalaki ay sinabi ng babaeng espiritu na hindi raw sa kanila nagmumula ang problema, kaya't tinanong ng ating bida kung may nalalaman pa raw ba silang ibang paraan para kumpirmahin ang kanyang hinala. Mabilis namang sumagot ang babaeng espiritu na mayroon pa nga raw ibang pamamaraan sa pagsusuri,
pero agad rin siyang natigilan at nalipat ang kanilang atensyon nang maramdaman ang isang presensya sa labas ng silid ng ating bida. Maya-maya pa ay nagsalita na ang taong nasa labas ng kwarto at tinanong ang binata kung siya raw ba ay natutulog na, at ang boses na kanilang narinig ay nagmula sa isang lalaki na nagpakilalang Sang Humbek, ang punong tagapamahala ng Wooden Sword Sect. Nagtaka naman ang ating bida kung bakit naparito ang punong tagapamahala ng kanilang sekta. Hindi niya rin daw alam kung ano ang maaaring dahilan nito sa pagbisita sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Ayon sa ating bida, ang lalaking ito ay ang pinakatapat na miyembro sa lahat ng kasapi ng Wooden Sword Sect, at dahil pinagsisilbihan na nito ang sekta sa loob ng 2 henerasyon ay malaki ang tiwala ng marami sa kanya, kaya't masasabi raw na kung sino man ang kanyang susuportahang young master ay siyang susunod na magiging pinuno. Dahil sa kanyang reputasyon, maging ang mahahalagang tao sa pamilya na gaya ni Lady Sok ay hindi raw maaaring hamakin ang kanyang hawak na kapangyarihan, at ang punong tagapamahala raw ang kasalukuyang pinakamaimpluwensyang tao sa loob ng kanilang sekta. Nang tanungin naman ng ating bida kung ano raw ang kailangan sa kanya ng lalaki ay mabilis itong humingi ng kapatawaran sa mga nangyari, bagamat maingat na nagbabantay ang kanyang mga tauhan ay siya pa rin daw ang may kasalanan kung bakit nasaktan ang binata. Agad rin namang sumagot ang ating bida at sinabing maayos na raw ang kanyang kalagayan, at hindi na rin kailangang sisihin ng punong tagapamahala ang kanyang sarili sa mga nangyari dahil hindi niya naman daw ito kasalanan. Tila hindi naman nagustuhan ng punong tagapamahala ang isinagot sa kanya ng ating bida, hindi niya inasahang ganito ang kanyang maririnig mula sa ikatlong young master kaya't napagpasyahan nitong muling subukan ang binata ayon sa kanyang nalalaman. Matapos ilagay ang kanyang kaliwang kamay sa itaas na bahagi ng ulo ng ating bida, at makitang wala man lang kahit anong reaksyon siyang napansin mula sa ikatlong young master ay dito na nagduda ang lalaki sa tunay na katauhan ng binata sa kanyang harapan. Pero hindi niya ipinahalata sa ating bida ang kanyang hinala at sa halip ay tinanong kung nasaan ang punyal na kanyang ibinigay dito, na magsisilbing proteksyon sa kanyang sarili matapos magkasakit ng pinuno ng sekta. Agad rin namang sumagot ang ating bida at sinabing itinago niya raw ito sa kanyang aparador, na siya namang labis na ikinatuwa ng tagapamahala dahil buong akala niya raw ay naiwala na ng binata ang kanyang ibinigay. Pero ilang saglit lang ang lumipas ay muling tinawag ng ating bida ang atensyon ng lalaki, at nakangiting sinabi na kahit anong isip daw ang kanyang gawin ay wala raw siyang maalala na may natanggap siyang kahit ano mula sa punong tagapamahala. Dito na nagiba ang itsura ng lalaki at ibinunyag na wala raw natanggap ang ating bida dahil wala naman daw talaga siyang ibinigay dito. Mabilis niyang inatake ang binata at sinabing nakagawa raw ito ng 2 pagkakamali sa kanyang harapan. Una na rito, hindi raw nagagawang mapigilan ng totoong young master ang kanyang kasiyahan sa tuwing nagpapakita ng malaking respeto ang mga tao sa kanya, at mas lalo na kapag galing ito sa matataas na opisyal na gaya ng punong tagapamahala. Ang ikalawa naman ay hindi rin daw nagagawang mapigilan ng tunay na ikatlong young master na manginig sa takot sa tuwing may magtataas ng kamay sa kanya, matapos bugbugin ng ika-4 na young master ang binata dahil sa ginawa nitong pagsasalita ng masama sa kanyang ina. Pero ibang-iba raw ang mga ikinilos ng ating bida kumpara sa kanyang inaasahan, dahil hindi nga lang ito mapagkumbaba sa kanyang pagsasalita, hindi rin daw ito nanginig o nagpakita man lang ng kahit anong reaksyon matapos niyang pagtaasan ng kamay ang binata. Dagdag pa ng lalaki, hindi na raw makakagalaw pa ang ating bida dahil paralisado na ang kanyang buong katawan matapos niyang gamitan ng martial arts, at agad na itinanong sa binata kung nasaan na raw ang tunay na ikatlong young master ng kanilang sekta. Pero labis na ikinagulat ng tagapamahala ang mga sumunod na nangyari dahil hindi nga lang nagawang makagalaw ng ating bida, nagawa rin itong makapagsalita at habang may malaking ngiti sa kanyang mukha ay mabilis nitong tinawag ang kanyang tagasunod na babaeng espiritu. Mas lalo pang nagtaka ang lalaki nang bigla na lang makaramdam ng matinding pananakit sa kanyang puso. Wala siyang malay na nakatanggap na pala siya ng matinding pag-atake mula sa isang mataas na uri ng masamang espiritu. Masayang-masaya naman ang babae matapos puwersahang ipasok ang kanyang kamay sa katawan ng tagapamahala, at habang mahigpit na nakahawak sa puso nito ay sinabing hanga raw siya sa lakas ng loob nitong sakta ng master niya sa kanyang harapan at tinanong pa ang lalaki kung gusto niya na raw bang mamatay. Matapos ding masaksihan ng babaeng espiritu na hindi umepekto ang ginawa ng tagapamahala sa ating bida,
ay dito na niya naunawaan kung bakit hindi niya nagawang masuri ang imbakan ng enerhiya nito, dahil ang enerhiya ng buhay at kamatayan ay kabaliktaran ng isa't isa. Kaya't natural lang daw na ipawalang bisa ng kanyang enerhiya ang ginawa ng lalaki kanina, na ang ibig sabihin ay nagtagumpay ang binata sa paglikha ng imbakan sa kanyang katawan. Dahil dito'y mas lalo pang naging interesado ang babaeng espiritu sa ating bida, hindi na nga raw ito tatablan ng pag-atake na gaya ng ginawa ng lalaki kanina, na kadalasang nangangailangan ng mahusay na teknik sa martial arts at maraming enerhiya sa katawan. Pero ayon pa sa espiritu ay mukhang nadiskubre na raw ang kanyang lihim kaya't siguradong mahihirapan na siyang matuto at magsanay ng martial arts, na siya rin namang sinang-ayunan ng binata at sinabing hindi niya rin daw inasahan na sa ganitong paraan siya mahuhuli. Maya-maya pa ay nakaisip na ng magandang ideya ang ating bida na hindi lang magpapanatiling sikreto ng kanyang tunay na katauhan, magkakaroon din siya ng maimpluwensyang kasama pagkatapos nito sabay sabi sa demonyong monghe na sumanib sa katawan ng punong tagapamahala. Hindi naman maintindihan ng lalaki ang mga sinabi ng ating bida at hindi niya rin alam kung sino ang kinakausap nito mula pa kanina, pero mas lalo pa siyang nagtaka nang bigla na lang makaramdam ng kakaiba sa loob ng kanyang katawan. Dagdag pa niya, may binata raw na kamukha ng ikatlong young master na may kakayahang ipawalang bisa ang kanyang martial arts, at may nakahawak din ng mahigpit sa kanyang puso na hindi niya nakikita, hindi tuloy nito maiwasang sabihin sa sarili na maaaring nadiskubre niya ang isang bagay na hindi niya naman dapat malaman. Nang muling itanong ng punong tagapamahala sa ating bida kung sino raw ba siyang talaga, ay nakangiti itong sumagot sa lalaki na siya raw ang ikatlong young master ng kanilang sekta. Kinabukasan, habang naglalakad patungo sa silid ng kanyang master ay iniisip ni Escort Chan ang mga kakaibang nangyari kanina, dahil hindi nga lang daw nasira ang kama ng binata nang siya ay gumising, nakapagtataka rin daw ang ipinapakitang paggalang sa kanya ng mga tauhan ng punong tagapamahala. Dagdag pa niya, kahapon lang daw ay palihim ng mga itong minamatyagan ng bawat kilos nilang dalawa ng kanyang master, kaya't wala raw talaga siyang ideya kung anong dahilan at biglang nagbago ang kinikilos ng mga ito. Pero mas lalo pang nagulat ang escort sa sandaling pumasok sa silid ng ating bida, dahil isang hindi kapanipaniwala na sitwasyon ang kanyang nadatnan. Habang tahimik na pinagmamasdan ng escort ang dalawa ay inatasan ng ating bida ang punong tagapamahala na umpisahan ng gawin ang kanyang ipinag-utos, at mabilis rin namang sumagot ang lalaki ng may buong paggalang sa binata. Nang makaalis na ang tagapamahala ay agad sinabi ng ating bida na kumain na silang dalawa ng escort, pero hindi rito nakatuon ang kanyang pansin at habang nakaturo sa labas ng silid ay tinanong niya ang binata, kung paano raw nangyari ang kanyang nasaksihan na siya rin namang sinagot ng binata na sasabihin niya raw sa ibang pagkakataon. Nang makaupo na ang escort sa kanyang harapan ay sinabi pa nitong mayroon daw siyang nais hilingin sa escort, at nang tanungin siya nito kung ano raw ang kanyang kailangan ay agad na sumagot ang ating bida na gusto niya raw matutunan ang pangunahing martial arts ng kanilang sekta. Napanganga na lang ang escort sa sinabi sa kanya ng ating bida, hindi niya inasahan na maririnig ang mga salitang ito mula sa isang binata na walang kakayahang makagawa ng imbakan ng enerhiya. Sa kabilang banda, ilang oras bago dumating ang escort ay nagsasanay ng martial arts ang ating bida ayon sa kanyang mga nabasa mula sa sikretong libro, pero hindi niya raw maintindihan kung bakit kahit maingat niya itong sinusunod ay hindi nag-uugnay ang kanyang mga galaw. Sumagot naman ang babaeng espiritu na masyado nga raw mataas ang level ng martial arts na kanyang sinusubukang gayahin, at ito'y ginawa para sa mga martial artist na nagnanais makarating sa mas mataas pang antas ng kanilang abilidad. Nang sabihin naman ng ating bida na makabubuti raw pala para sa kanya na matutunan ang martial arts na ito, ay pagalit na sumagot ang babaeng espiritu na wala raw itong maitutulong sa kanya dahil hindi niya nalalaman ang mga pundasyon nito. Dagdag pa niya, ang nilalaman ng libro ay ang pinakamabisang paraan para maalis ang mga galaw na hindi kinakailangan sa pagsasagawa ng martial arts, na siya ring magbibigay ng pagkakataon sa isang martial artist na gumagamit nito para lumakas, pero wala raw itong halaga kung hindi alam ng nagsasanay ang mga pangunahing galaw katulad ng ating bida. Sa ganito ring paraan ipinaliwanag ng binata kay Escort Chan ang kanyang dahilan, kung bakit kailangan niya raw matutunan mula sa lalaki ang mga pundasyon sa martial arts ng kanilang angkan. Nagulat naman ang escort dahil ang tinutukoy ng ating bida ay ang martial arts na ginawa para lamang sa mga pinuno ng kanilang sekta,
hindi tuloy nito maiwasang itanong sa binata kung may balak daw ba siyang maging pinuno gaya ng ibang young master. Pero hindi naman daw ito ang kanyang intensyon ayon sa ating bida, naisip niya lang na magiging kapaki-pakinabang daw ito para sa kanya sa hinaharap, na mabilis rin namang sinang-ayunan ng escort dahil isang araw itong natatanging teknik at kilala rin ng marami sa mundo ng martial arts. Dagdag pa niya, sakaling matutunan daw ito ng binata ay maaari pa itong maging sanhi ng kanilang problema kalaunan, bukod pa rito ay hindi niya raw matutulungan ng binata na maunawaan ang mga pundasyon, dahil kahit siya raw mismo ay hindi nalalaman ang mga pangunahing galaw ng martial arts na ito. Ang pundasyon na tinutukoy ng ating bida ay ang orihinal na martial arts ng kanilang sekta ayon sa escort, at mula pa sa simula ay mga direktang kasapi lang daw ng angkan ang maaaring matuto nito, na siya namang nagpaunawa sa binata kung bakit hindi siya matutulungan ng kanyang escort. Bukod tanging mga miyembro lang ng angkan ng mga MOOC, o ang mga taong magpapatuloy ng kanilang pangalan ang pinapayagang magsanay at matuto ng martial arts na ito, at agad na naunawaan ng ating bida kung sino-sino lang ang maaaring makapagturo sa kanya ng mga pundasyong kinakailangan. Ayon naman kay Escort Chan, imposible nga raw ang gustong mangyari ng ating bida dahil hindi nga lang galit sa kanya ang iba pang young master, maaari pang mabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kahit sa maliit na pagkakamaling magagawa niya. Pero buo na ang pasya ng ating bida, mabilis itong tumayo at naglakad palabas ng kanyang silid sabay tawag sa kanyang escort, na agad rin namang nagtanong kung saan daw silang dalawa pupunta, at mabilis niya rin itong sinagot na kakausapin niya raw ang taong magtuturo sa kanya ng mga pundasyon sa martial arts ng sekta. Labis naman ang ginawang pagtutol ng escort sa balak gawin ng kanyang amo, dahil malaking araw ang posibilidad na madiskubre ang kanyang tunay na pagkatao kapag itinuloy nilang gawin ito, na siya namang sinagot ng ating bida na wala raw mangyayari sa kanila kung hindi niya susubukan. Wala nang nagawa ang escort kundi sumunod sa gustong gawin ng binata at naglakad kasama nito, pero laking gulat niya nang malaman kung sino ang gustong kausapin ng ating bida, dahil ang ikaapat na young master na kasalukuyang nagsasanay ang kanyang natanaw sa di kalayuan. Nang subukang batiin ng ating bida ang nagsasanay na binata ay agad siyang pinigilan ni Escort Chan, at sinabi sa kanyang nagkaroon nga raw ng malaking alitan ang ikaapat at ang tunay na ikatlong young master, na agad rin namang sinagot ng ating bida na naaalala pa raw niya ang buong istorya. Pero ayon sa Escort, sariwa pa rin daw sa kanyang alaala kung paanong umiyak at nagmakaawa ang tunay na ikatlong young master, matapos durugin ng galit na binata ang kanyang binti at ilan sa mga tadyang nito sa katawan, kaya't umaasa raw siyang magbabago ang isipan ng ating bida sa balak nitong magpakita sa binata. Dagdag pa niya, isa rin daw henyo sa martial arts ang ikaapat na young master dahil sa edad pa lang na 16, ay nagawa na nitong marating ang lebel na kadalasan ay nangangailangan ng maraming dekada para maabot ng isang martial artist. Ganito rin ang naging opinyon ng babaeng espiritu nang makita ang binata. Hindi raw marami ang may ganito kalakas na enerhiya sa murang edad pa lang, at kung nabubuhay lang daw siya ay siguradong kukunin niya raw ito bilang kanyang estudyante. Dagdag pa ng espiritu, kahit siya raw mismo ay hindi magagawang gamitin ang buo niyang kapangyarihan kapag nakataas ang araw, kaya't kailangan daw mag-ingat ng ating bida sa pakikipag-usap sa binatang may malaking galit sa kanya. Muling nagsalita ang escort at sinabi sa kanyang amo na kailangan na nga raw nitong kalimutan ng martial arts, at maghanap na lang ng ibang paraan para lumakas pero laking gulat niya nang makita ang ating bida na naglalakad palapit sa ikaapat na young master. Mabilis nitong binati ang nagsasanay na binata na parabang nakalimutan niya na ang sinabi ng kanyang kasama, at ang escort naman ay halatang nangangamba sa sitwasyon habang nakatago sa likuran ng ating bida. Gaya ng inaasahan, hindi masaya ang ikaapat na young master matapos makita ang mukha ng ating bida, at pag-alit nitong sinabi na kailangan na nga raw umalis ng dalawa kung ayaw nitong bugbugin siyang muli ng binata. Pero mabilis ring nagbago ang reaksyon sa kanyang mukha matapos makita ang inilabas na libro ng ating bida, at nang tanungin niya ito kung saan niya raw ito nakuha ay agad na sumagot ang binata na handa raw siyang ibigay ang aklat sa ikaapat na young master kung gusto niya itong makuha. Pero duda ang binata sa mga salita ng ating bida, at sinabing hindi raw siya nakasisiguro na ang totoong sekretong libro ng kanilang sekta ang hawak niya, na agad rin namang sinagot ni Zeng at sinabing maaari niya raw itong personal na suriin sabay hagis nito ng libro sa binata. Pagkakuha ng aklat ay agad binasa ng binata ang mga nakasulat dito,
At hindi rin nagtagal ay naniwala na siyang tunay ang ibinigay ng ating bida, dahil naglalaman daw ito ng malalim na kaalaman sa prinsipyo ng mas mataas na level sa martial arts ng kanilang angkan. Nagpatuloy pa ang ika-4 na young master sa kanyang pagbabasa hanggang sa marating niya ang parte ng aklat na may mga punit na pahina, at mabilis na tinanong ang ating bida kung nasaan na raw ang mga napilas na bahagi nito. Bagamat hindi direktang sumagot ang ating bida, ay agad namang naunawaan ng kanyang kausap ang gusto niyang iparating matapos nitong ituro ang daliri sa kanyang ulo, na ang ibig sabihin ay hindi na muling mahahanap ang mga nawawalang pahina. Nang muling itanong ng ika-4 na young master kung saan nakuha ng ating bida ang sekretong aklat ng pinuno, ay nakangiti itong sumagot na hindi na raw mahalaga kung saan at kung paano niya ito natagpuan, dahil ang mas mahalaga raw sa ngayon ay nasa kanyang pag-aari ang matagal nang hinahanap ng lahat. Pero hindi nagustuhan ng binata ang mga salitang lumabas sa bibig ng ating bida, at pagalit nitong sinabi kung ano raw ang kailangan nito sa kanya dahil wala raw siyang rason para kausapin ang binata o ipakita sa kanya ang hawak na aklat. Dagdag pa niya ay siguradong naparito lang daw ang ating bida para asarin ang ika-4 na young master, at ipamukha sa kanya na wala na itong pag-asang maging susunod na pinuno ng kanilang sekta, dahil nasa kanyang pag-aari na ang sekretong aklat sa martial arts at ang selyo ng pinuno. Matapos ibatong pabalik sa kanya ng ika-4 na young master ang mahalagang aklat, ay dahan-dahan itong pinulot ng ating bida at sinabing hindi raw naiintindihan ng binata ang gusto niyang sabihin, dahil naparito raw siya para gumawa ng kasunduan at sa maniwala man daw ang binata o hindi ay wala rin siyang interes na maging pinuno ng kanilang angkan. Pero walang tiwala ang ika-4 na young master sa ating bida, maging sa totoong intensyon nito sa likod ng alok na magkaroon sila ng kasunduan, at walang ano-ano'y inatake ng galit na binata ang ating bida sabay sabing wala raw siyang oras para pakinggan ang mga walang kwentang ideya nito. Dagdag pa ng binata, tila nakalimutan na raw ng ating bida ang mga ginawa nito sa kanya sa nakalipas na 2 taon, kaya't muli niya raw itong ipapaalala sa kanya at ipaparanas ang parehong sinapit, para hindi na muli pang makaisip na gumawa ng gulo at tigilan na ang pagpapanggap. Ang ating bida naman na tumilapon matapos suntukin ng malakas ng ika-4 na young master, ay nakangiting tinignan ng dugo sa kanyang kamay at sinabi sa sariling bukod tangi raw talaga ang mga martial artist na may mataas na level ng abilidad gaya ng binata. At dito muna natin panandaliang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.